Medyo malaki po ang inusan natin sa pag-aaral ng Revelation. And I hope marami na sa bahagi ng Book of Revelation ang nabuksan ng isipan. And personally, ako din po, as I continue to study the Book of Revelation, marami rin mga personal na mga paniniwala sa buhay ko bilang sa mga mas na-strengthen pa. And again, for many years, siguro again, popularize kasi ng media. Yung end of times is mga bagay na nakakatakot. So, we have to understand some things. So, again, Revelation. Sa mga bagay, paalala ko doon sa yan, sige. So, tandaan po natin na yung Book of Revelation, again, it's actually a letter. Memo and instruction. So, ito ay paalala ng gusto ng paghahanda ng iglesia sa inaharap. Ibig sabihin, ano ba yung mga dapat natin gawin as we go by as a church? Kaya nga yung mga sulat, yung unang portion ng Revelation, yung mga sulat, liham sa mga churches. And yung 7 churches na yun, sa Asia Minor, were actually real churches. Pinagsabihan sila, ito kayo, so ito yung kailangan ninyong paghahanda. So, dapat din natin, sumingin natin yung text, yung mga wordings dito, na may mataling na pananaw doon sa kapangyarihan ng Diyos. Kung mapapasin natin yung mga symbolism sa Revelation, and how it was visualized, medyo nakakatakot talaga. Like, for example, the 4 horsemen. Sa ating kultura, yung kultura kasi natin, alam niyo ba sa Pilipinas, originally walang kabayo. So, nung pinagay ng mga Espanyol dito, so, naging symbol of power, yung kabayo. And for most cases, sa ibang bansa, like sa mga Hudyo, hindi siya symbol of power. Actually, it's a symbol of symbol of transportation lang para sa kanila. And the way that some of the things like yung kulay ng kabayo, the describe doon, has nothing to do of takutin tayo na ito yung itsura ng mga kabayong darating sa langit, di ba? So, and we have to admit that many of the parts of the Book of Revelation are actually symbolic. Symbolic siya kasi para maintindihan siya nung panahon na isinulat yung Book of Revelation. And this was 2,000 years ago. So, 2,000 years ago, malaki na pinag-iba ng pag-iisip ng tao ng panahon na yun at sa panahon natin ngayon. Diba? Kahit yung mga pangalan ng mga bansa, iba na rin. For example, when we say Asia, we're talking about Turkey. Kaya ang Asia na ngayon ay isang malaking kontinente. So you have to understand na malaki na rin yung pagbabago yung konteksto na ginagamit. Pero again, isinulat nito at hinayaan ito ng Panginoong Hesus-Kristo na isulat at ibibigay dyan sa pamamagitan na maiintindihan ito ng 7 churches. Meron mga school of thought na nagsasabi na yung Book of Revelation was actually not written for the future church. That's a school of thought. May nagsasabing mga theologians na iniwan na sa church yung responsibilidad na mga katulad ng mga pastor, mga Bible study leader, na malalim na pag-aralan yung salita ng Diyos para maituro sa iba. But meron din school of thought ng theology na naniniwala na ang bawat isa sa atin, sa ngalan ng sa puspos ng banal ng Espiritu sa bawat isa sa atin, meron tayong pagkakataon, paraan, at kakayahan na mapag-aralan at maintindihan ito sa sarili rin nating kapasidad. So, ibig sabihin, hindi lang dapat yung mga pastor ang nag-aaral ng salita at tinuturo sa inyo. Kaya din, dapat merong effort. Kasi the same Spirit in us na nagbibigay ng kakayahan para may paliwanag sa inyo to, well, in a limited sense, kasi hindi naman perfecto ang aming paraan ng pagpapaliwanag.
binibigyan din kayo ng kakayahan na punuin kung ano yung mga pagkukulang dun sa paliwanag namin. Hanapin ninyo. Kaya kailangan natin suriin yung konteksto base dun sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi wala namang ibang pinapatunayan across the whole book of, across the Bible, from Genesis to Revelation, maliban doon sa kapangyarihan. From creation to the new creation. Exactly tungkol sa kapangyarihan. Higit sa anumang interpretasyon, ang pahayag ng Revelation, ang layunin niya talaga hindi para takutin tayo, kundi para bigyan tayo ng pag-asa. Na ibig sabihin, may ginagawa ang Diyos na hinahanda niya yung mga churches at yung mga tao. Nakalaw kasi, madalas kasi, naiintindihan ko rin naman, na minsan sa mga evangelistic evangelism, ginagamit yung book of Revelation para takutin tayo. Ganito ang itsura ng impyerno, ganito ang mangyayari, ganito ang magiging paghihirap ng mga tao. And again, na-popularize siya doon sa media. I remember, nung unang tumakbo si Trump, nung una siya tumakbo bilang presidente, at nagnanalo ang presidente, believe it or not, marami ako mga kaibigan Kristiyano na naniniwala ng end of the world na. Kasi si Trump na raw ang Antichrist. Hindi pa pala nagbibiro, yun po ang sabi nila. Kasi ang Antichrist daw ang gagawin sa isang superpower. At the same time, nasa German lineage. Hindi ko maintindihan kung paano nila nakuha yung German lineage na ito. Totoo naman, galing sa German lineage yung pamilya ni Trump. Mga migrants yung mga pamilya niya sa Amerika. Pero hindi ko maintindihan na gano'n. Pero kung we go back to history, yung World War II, akala rin ng tao, lahat ng tao ng panahon ng World War II, natapusan na ng mundo. Kasi yun yung sinabi dun sa Revelation na wars and rumors of wars. Di ba? Ilang milibong taon na ba nangyayari ang mga digmaan sa buong mundo? Di ba? So we have to understand na ang layunin nito, bigyan ng pag-asa, hindi para takutin tayo. So we also have to get deep into the context. Kasi ang hahanapin natin, ano ba yung katangian ng Diyos? Actually, yan ang privilege kung makatila ko sa convention. Of course, nandun din yung mga matatanda ng mga pastor, and nandun din yung mga taga-seminary. So, nagkaroon kami ng mga puro-puro tungkol sa pinag-usapan ng mga pastor. Ano yung sermon ninyo, ano yung mga hinainin yung church yung normally pinag-uusapan dun eh. So, napag-usapan namin yung book of Revelation. And kung titingnan mo, it's actually a two-edged sword or multiple-edged sword, sabi pa ng isang. Saan mo man tingnan paraan kung paano darating ang Panginoon, kung darating man siya ng may matinding kapangyarihan na makikita natin yung 4 horses sa kalawakan, for yun ay symbol, isa ang totoo, siya ang makapangyarihan sa lahat. Totoo nga naman, di ba? Yun yung nag-iisang konteksto nung buong Revelation. Makapangyarihan siya sa lahat. Pero mga kapatid, sa pag-aaral natin ito, medyo nakakalito kasi maraming school of thought when it comes to the end of times. I know few months back, may turo ko sa inyo ito. Kung alam ko kailang patinuro ito. Anong book? Anong book series ang ginagawa natin? Sige, sino po? May mga chicas pa tayo sa mabigyan ko ng pera. Alright. So actually, pinakita ko po ito sa isang sermon, few months back, last May, okay? Hope in Christ return, 2 Peter 3:1-13, May 5-24. So pinakita ko po ito po yung different school of thought, kung kailan kung paano mangyayari ang revelation. Merong grupo na naniniwala sa post-tribulation at premillennialism. Napaka-technical ng jargons. Diba? Pre-tribulation is extension ng premillennialism. Post-millennialism, symbolic millennialism, or amillennialism.
and don't call false tribulation pre-millennialism. Lilituhin pa ba natin yung mga sarili natin sa ganyan? Now, ano ang stand ng mga Baptist? None of this. None of this, actually. Malaya ang bawat isa sa pag-asa na meron ka sa kapangyarihan ng Diyos kung aking paniniwalaan mo. Malaya ka doon. Pero may dagdag po dito. Lahat ng school of thought na ito, lahat ng school of theology na ito, may apat na pamantayan. Lahat nag-agree na babalik si Kristo. Lahat nag-agree na tribulation. Lahat meron naniniwala na millennium, at lahat meron naniniwala na may last judgment. Pero yung order kung paano siya mangyayari, doon hindi nagtatalo-talo. Aminado naman na hindi yun descriptive sa Book of Revelation. So, babalik si Kristo, alam natin yun. The physical form, hindi para iligtas po tayo. He will be a judge. Kaya sa pagdating niya, o sa panahon ng kamatayan natin, sorry na lang, pag naiwanan na tayo. Tribulation, yung pagkabalisa o distress. Na yung mundo na danas ng matinding pagsubok. Pwede natin consider yung pandemic. Diba? 7 years, base sa bilang ng mga theologian, sabi nila 7 years daw po ito. Pero hindi pa naman ako sa buong buhay ko, siguro si Mami Puri, nakaranas ka naman ng 7 years na distress sa mundo. Wala pa naman siguro, di ba? Kung siguro kung dumaan man yun, kung hindi natin naramdaman, depende sa kung ano yung pinaniwalaan mo rito. Pero sigurado rin na meron pa 1,000 years of reign of Jesus Christ na magkakaroon ng kapayapaan sa buong mundo sa loob ng 1,000 years. Pero, mangyayari din yung last judgment. Now, again, as to what is the order, hindi po malinaw sa Book of Revelation. Pero nangangahulugan bang hindi totoo ang Book of Revelation? No. Tulad po ito na ginagawa ni Kristo na, di ba si Kristo may hilig tumaklit ng mga parables? Di ba yung nagbibigay siya ng mga storya na may not necessarily be true. For example, the story of the Good Samaritan. Yun po ay fictional, pero na minento ni Jesus Christ. Pero hindi nangangahulugan, hindi siya totoo. Okay? And the same thing with the Book of Revelation. Ito po ay sinulat ni John. At malinaw po na nagkakaisa ang lahat, at least the Christian denomination, na ito ay mensahe ng Panginoong Jesucristo. At least for most of us. And for most of us, agree on these 4 things. Now, katulad po ni Shiloh, si Shiloh naniniwala yung anak ko, naniniwala siya na rapture. Meron darating ang panahon na lahat ng Kristiyano kukunin. Nabigla ka na lang mga tao, maiiwan yung damit, di ba? Parang isa na yun, yung pelikula yun, Left Behind, yung book, yung Left Behind series. Kapanood yun ang series. So, kasi rin naniniwala siya sa premillennialism, di ba? Na merong rapture, somewhere here at sa dito po. But, again, posible naman yung parang rapture, and may rapture na ito. Di ba? Or posible na span of time yung panahon ng rapture, isang araw. So again, kung ano po man yung gap namin bilang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, naniniwala kami na meron din kayo kakayahan para pag-aaral yun. Now, some of the background ng Revelation chapter 6, dahil marami siyang symbolism, marami po sa mga symbolism na yun, may pakarin sa Book of Daniel, sa Book of Zechariah, sa Book of Ezekiel, sa Lumang Tipan, sa Old Testament. Why? Kasi ito yung ginagamit na paraan na maiintindihan ito ng mga audience na. So kung yung 4 horses ngayon, malamang medyo malayo sa kultura natin kasi hindi naman natin kultura gumamit ng kabayo. Di ba? Do you understand the text ng panahon na yun? Noong panahon na yun, importante yung kabayo.
even in the Roman Empire, di ba? So, huwag natin ilimit na dahil lang symbolism siya at hindi natin naiintindihan immediately dahil sa kultura natin. May mga limitasyon din naman po kasi cultural, historical, medyo limitado yung mga historical na backgrounds for that. But at least, we understand kung saan humuhugot si John ng mga symbolism na ginamit niya nung ni-reveal sa kanya. At naniniwala ako na hikayaan niya ng Panginoon Hesus Cristo nung ni-reveal kay John para again, maintindihan ito ng seven churches. Now, pagpapakilala ito sa mga bagay na nakakaharapin ng mundo, pasimula ko ito. Medyo lalalim ng konti yung symbolism, pagpasensya, magbigay ko tayo ng mas malalim na pasensya. At sa mga bagay na hindi natin naiintindihan, marami naman kung paraan para pag-aralan yun. Now, patuloy itong pagpapaalas ng pag-asa para dun sa seven churches. Now, para lang ba ito sa seven churches? No, actually. It was written, it was canonized, it was chosen by, the book of Revelation was chosen by the early forefathers kasi consistent siya dun sa mensahe ng ibang book of the Bibles mula sa Old Testament. Consistent siya. Consistent din siya sa sinasabi ni John dun sa mga nauna rin niyang sinulat. Kaya naisama yung book of Revelation dun sa 66 canonized book. Now, ito yung Revelation 6, ito yung walang mensahe tungkol sa tanong pagtutubos. Ibig sabihin yung kaligtasan para sa mga mananampalataya. So, for me, as I go deeper dito sa book of Revelation, mas lumalalim yung pag-asa ko ng faith. The book of Revelation is actually a story of salvation. Kasi yun yung gusto ng Diyos. Na yung mga tao mailigtas, magkaroon ng relasyon sa Kanya para magkakailigtas niya. Now, there are at least three parts to Revelation chapter 6. Revelation 6, 1 to 8, na kailangan ko ito sa symbolism. Yung white horse, mostly nag-agree na ako na the white horse, based on sa original language, is a figure of conquest, of war. There would be a war between good and evil. Yung white horse at yung nakasakay dito will be a symbol of conquest of victory. So ito ay pinapalita ang simbolo tungkol kay Kristo at yung talagang mensahe ng kaligtasan. Yung red horse, as we know, red horse, red also, yung red horse, may kinala, kaya pala, pagkakadihan sila ng red horse, nagwawala, dumanda na yung dugo. Alam na natin, kasi, alala mo ko, si Sister Luis kasi nag-tondo. Kaya masatondo. So, maraming inuman sa kami ng kalsada. O kung yung red horse, mas maya-maya sasapahan. So, diba? So, diba, yung red actually symbolizes ng tapa. But actually also red symbolizes bloodshed, war. Actually, the Native Americans, so yung mga tinatawag na Native American Indians, ang common na color na nila before they go to war, they paint their face red. Diba? Kasi mas nakakatawag ka naman daw yung red. Diba? Alala ko po kasi yung kaso namin, nagkasakit. So, tumuka, nag-nosebleed. Tapos sabi ni Sharon, it's like a murder scene. So, tapos yung basa namin, hindi ko ma-imagine. Takot na takot sila kung sa nangyari. So, this is a common interpretation that the red horse represent war and bloodshed. The black horse signifies famine, scarcity, and economic collapse. Economic collapse. Ilang beses naman ang recession at isa buong mundo.
Over the past 100 years, tatlong beses na po. Diba, the Great Depression noong 1918, tapos yung Asian Economic Crisis noong 1990s, tapos noong 2009, yung Great Recession ng Amerika. Yung nagkaroon sila. So, ibig sabihin, it happened kung yun yung representation, nangyari rin siya noong panahon 2,000 years ago. One of them is the collapse of the Roman Empire. The Roman Empire is a very big empire, pero may mga pagkakataon nagpo-collapse sila sa certain area. For example, kung pumunta yung Roman Empire sa England, namatay yung mga sundalo doon. Baka may Hadrian Wall. Diba? So, hindi na ako na Great Wall of China kapag nagpagay ng malaking wall to defend them. So, meron gano'n, it was an economic collapse to that area, parang gano'n. So, the pale horse symbolizes widespread death, destruction caused by war, famine, pestilence, and other calamities. Now, Revelation 6, 9, 10, it talks about the soul under the altar. It talks about the martyrs, yung mga namatay dahil sa salita ng Diyos. Okay? Yung mga nakatid na, alam niyo, nung medyo patapos ako Kristiyano, tapos I was really, really on fire to God. Sana naman ang gano'n sila pa na God. Dati pangarap ko, pag naging missionary ako, gusto ko mamatay na ako sa mission field. Diba? Doon ako mamamatay, doon ako aabutan ng kamatayan. At gusto ko, sabi ko, pag namatay ko, Lord, pray for that. Pag namatay naman ako, huwag naman yung nasagasaan sa sakyan, huwag naman yung nakanamatay sa sakit. Huwag naman yung namatay na parang nakakasinubukan na ng ulo, dahil pinaril ka ng isang terrorista, parang gano'n. Nagpa-sure na po. Hindi na gano'n ang prayer. So, yung mga martir kasi, o yung mga namatay tayo sa salita ng Diyos, yung mga, naalala ko na isang missionary na nag-attempt na pumunta dun sa untouched tribe somewhere in the Indian Ocean. Tapos, Sentinel Island, Christian po kasi yun eh, tapos pinagkano siya. And also the same story of Jim Elliot na nagpadala sa isang tribe, Indian tribe sa South America, na pinag-steer sila, at gusto lang naman nila magano. And mag-share ng gospel dun sa tipo na yun. Sinasabi dito na yung mga kaluluwa, the spirit of these people, cries out to God for justice. As to what kind of justice ang meron doon, ibig sabihin, tapos sabi na God gave them the road, diba? And rest a little longer. Until all the brothers come. Diba? So, ibig sabihin, ito mga martir na ito, nag-aantay din ng kanilang reward sa langit. And that's true. Sinabi naman that those who have given their life for the gospel, hindi naman po ako ng missionary lang. Lahat po ng Kristiyano, ay binigay ako nilang buhay para inayagan sa salita nito. So God has a great reward. Now, yung cosmic disturbances, sinasabi ko rin na may yung kalamidad sa loob ng ating mundo. And that's, ako po, medyo sabi ng wife ko, sabi niya, grabe, no? Sunod-sunod na yung pagsabog ng vulkan, sunod-sunod na yung... nagturo po kasi ako ng geography dati. Sabi ko, base sa history, patay ko pa rin naman. It's just happened, mas nababalitaan natin ngayon kasi mas nare-record na siya. So, ibig sabihin, this could be the flow of information. Not literally, yung pagdami ng pagsabog ng vulkan, pagdami ng mga dilubyo. But it is, we understand na ito yung nangyayari sa buong mundo. Possible din naman na lahat. Kasi, in our lifetime, sumabog ang Taal Volcano. Nung lumipat kami dito sa Cavite, late 1970s, alam ko na may vulkan na dito sa Cavite. Pero hindi ko na-realize na sasabog siya in my lifetime, di ba? Ilang beses ko nakita yung mga nagkaon kasi taga-negos ko yung tatay ko. And I've never realized that in my lifetime, sasabog din siya.
Di ba? Yung pinatubo. Ngayon, yung pinatubo. Pero kasi yung bulkan ngayon, taon-taon naman, almost every 2 years, may cycle naman kasi talaga siya. So, those are the things that we have to understand about the book of Revelation. I hope malaki na to. Now, ang title po natin ngayon, Jesus is Sovereign. What is the meaning of sovereign? Actually, the book of yung chapter 6 po na ito, nagpapakilala doon sa sovereignty. Or pag sinabi kong sovereign, higit sa lahat, walang lalampas. Yun yung sinasabi doon. Sa Articles 9 ng Baptist Faith and Messages, isa sa mga tinatayuan nating turo, naniniwala tayo na yung kaharian ng Diyos at yung buong mundo, buong sanggalapan, ang Diyos ang sovereign. Okay? He rule over them. Sabi nito, His general sovereignty over the universe and His particular kingship over men who will fully acknowledge Him as King. Okay? So, ibig sabihin, i-deny man natin na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng hindi naman nagbabago makapangyarihan siya. Pero higit na may importansya siya doon sa mga naniniwala na siya ay makapangyarihan. Okay? For example, to an atheist, definitely, kahit i-deny ng atheist na mayroong Diyos, may Diyos na makapangyarihan. Over him, yun ang may kontrol ng buhay niya, yun ang may kontrol ng kamatayan niya. Pero walang importansya sa kanya yung katotohanan niya kasi hindi naman niya kinikilala. Okay, yun yung sinasabi nito. The full consummation of the kingdom awaits the return of Jesus Christ and at the end of this age. So yun ang ibig sabihin ng sovereignty. Sinasabi nito sa aklat ni John Frey, The Doctrine of God. When we say sovereign, is a ruler, a king, a lord, a spirit. And Scripture often refers to God as the one who rules over all. The major components of the biblical concept of divine sovereignty or lordship are God's control, authority, and presence. So, ibig sabihin, lahat tayo nag-agree. Maniwala man tayo hindi makapangyarihan ng Diyos. Okay? Paniwalaan natin na hindi makapangyarihan ng Diyos. Pero hindi siya importante sa atin kung nire-recognize natin ang kanyang kapangyarihan. So let's ask this question. Ano ang pag-asa ng tayo sa pagiging higit sa lahat ni Kristo? What is it for us? Diba? Hindi naman natin siya nakikita. Alam natin babalik siya. So anong importansya doon? One thing that we have to understand, pinatunayan ng kasaysayan ng pagiging makapangyarihan ni Jesus. It has the effect in our history. It was part of the prophecy in the Old Testament. Hanggang sa ngayon, di ba, part of our history, kung paano natin sinabi yung timeline, Jesus is a real person. But He's also a real God. So lahat ng nangyari ng panahon niya, I would trust the witnesses, Matthew, Mark, Luke, and John, na sumulat noon, na lahat sila naniniwala doon sa Diyos na ito. So, all throughout history, hindi natin may deny may epekto ang Christianity. Hindi dahil doon sa mga Kristiyano, kung hindi dahil doon sa katotohanan ni Kristo. Kaya sinabi nito, chapter 6, verse 1. Actually, I just got this verse 1 and 2. Sabi nito, now I watch when the Lamb, yung Cordero ng Diyos, opened one of the 7 seals. And I heard one of the 4 living creatures says, the voice like thunder. And I looked and behold a white horse. And its rider had a bow, and a crown has given to him, and he came out conquering and to conquer. Yung pong symbol ng bow and crown ay symbol of power. Diba? Yung crown, masakali the authority, yung bow, yung pana, ay symbol ng judgment. Okay? So,
isipin mo natin na bagamat nakakatakot at nakakabahan ng mga inakinang kasaysayan, if you go back to history, I mean, if you will study history, ang daming parte ng history na nakakatakot. Diba? Ang daming history, ang daming parte sa history na hindi mo mapasigura na nangyari ito. Diba? Pero kailangan natin magmamahal na hindi ito magulo at walang direksyon ng pangyayari. So ano man yung mga bagay na nangyari sa nakaraan, we might see that this is disorder. Pero God allowed these things to happen. Sasabihin ng atheist, grabe, napaka-capricious naman ng Diyos nyo. Hinayaan niya ang milyong-milyong tao para mamatay. Diba? Para mamatay. Tapos, para lang patunayan kapangyarihan siya. Diba? Eh kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, grabe naman ng Diyos. Kailangan ng milyon-milyon na mamatay para lang mapatunayan kapangyarihan siya. Pag ang Diyos ba ang kumuha ng buhay, pinatay niya? Tandaan po natin yan. I would like to leave that question. Kung ako, mananagsak at papatay ng tao, pinatay ko yun. Pero kung ang Diyos ang kumuha ng buhay, pinatay ba niya? Technically, hindi. Nilipat lang niya ng lugar. Kasi sino ba nagbigay ng buhay na yun? Diba? You have to understand that, right? Diba? So kung nangyari man ang panahon ng gera na milyon-milyon ang namatay, he's imposing his judgment. Diba? Isipin niyo yun. Isipin na lang natin. Kung halimbawa, yung isang sasakyan, ikaw ang gumawa, ikaw ang bumuo, wala doon sa kaliit-liitang parte ng sasakyan na yun. Napakaganda, napaka-kinis, napakagaling ng performance sa sasakyan na yun. Pero nag-decide ka na yung photo yun na yun, yung two-wheel. Kung naglugar kang pinatay mo yung sasakyan na yun. Not really. Iniba mo lang siya. Diba? Iniba mo siya ng purpose. It's the same thing when a person dies and God allows that. It's not murder. It's not killing. Siya may akda ng buhay. May akda ka. Ibig sabihin the author of life. So siya rin ang magtatapos ng storya. So God is not killing somebody. He's actually moving them to a different location. Diba? Dapat rin natin maintindihan na walang bagay kaya walang kanyang malintulong. Everything happens for His purpose, for His glory. So lahat na nangyayari sa mundo ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Because He is sovereign. Ang mga kinap sa kaysaysayan ng tao, digmaan, pagdutong, mga sakula, ay may layunin sa walang hanggang plano ng Diyos. God has an internal purpose. Like for example, pandemic. Diba? Aminin ba natin, ako napaisip din ako nun eh. Pagtatapos na ba ng mundo? Kasi I was really, kasi siguro ng panahon ng pandemic, medyo na-reinforce kay Shia yung understanding ng end of the world. So wala kami pag-usapan ng panahon na yun. Maliban sa end of the world eh. Di ba? Isipin mo yun. And sinasabi ko nga naman at the end of the day, may plano ang Diyos. Di ba? It creates a balance. Hindi mo siya si Thanos. Di ba? Di ba? Pero you have to understand that everything happens according to His plan and His purpose. Ano? Jesus ang makapagyarihan sa gitna ng pag-uusig at pag-uusap. One thing that I am blessed as a Pilipino, hindi natin kailangan danasin yung mga dinadanas ng ibang mananampalataya sa ibang bansa. I've lived in China for 6 years. Nakita, narinig, nasaksihan ko how Christians are persecuted in China. Ngayon, pinagkwento ko yung namin estudyante na kinulong for 24 hours and we praise God that 24 hours, God used that to share sila ng gospel sa mga pulis na humuli sa kanila. Diba? God is a purpose for that. Diba? Actually, yung time na yun, ready na kami, hindi sila makita. After that. Diba? And the same thing with a friend of mine, laki na kami boss dun sa dati na kami school sa China. Ang dami ng problema
Siyempre, obvious na kung ano yung purpose ng eskwelahan niya. Obvious na yung purpose ng kanyang farm. Kasi yung farm niya, literal na farm, merong eskwelahan doon, doon binitrain yung mga missionary, Chinese missionary na pupunta sa ibang bansa. Ano na yun? Ano? So, medyo pinipersecute siya. Dumating pa sa punto, meron ng banta na siya i-arrestuhin. Actually, nagpaalam na siya sa mga niya. He's already 75 years old. Diabetic. Tapos meron na siyang automatic insulin na suot-suot lagi. Sabi niya, pag ako ay naresto, sabi niya sa mga anak niya, mamamatay na ako sa kumuna. And with that, kung ikaw, tao na walang pananampalataya, ano kaya iisipin mo? Kung ako nga, nasaksi lang ako dun sa mga persecution sa iba, I really feel bad. Pero dumating din sa punto na kailangan ko magpakatatag sa panahon ng pagsubok. And it really changed my mind how I see struggles and suffering. It made me more sympathetic and empathic to other people. Kasi naiintindihan ko na lahat ng tao dadaan sa parte ng pagsubok sa buhay nila para subukin ang kanilang pananampalataya. Sa buong kasaysayan, million nag-iirang sa kanilang pananampalataya ng Kristo. Millions. Marami pa rin ang mga Kristiyano sa buong mundo na patuloy na inis. Diba? And sometimes, maybe it's our family, maybe it's our friends. Diba na, naalala ko po yun nung ako po ay reporter sa dating reporter, tapos siyempre yung mga press offices, yung mga government offices. Grabe, yung kanilang mga idea ng mga tao, yung tayo na yun, typical yung usapang bastos, typical yung mga usapang hukuman, typical yung mga bagay na gano'n. And nung nagtrabaho naman ako sa isang BPO, typical yung promiscuous lifestyle. Diba? At kung hindi ka sumasakayon sa ganung lifestyle, iba ka. Hindi man siya yung level ng persecution, pero it's a pwera ka. Ganun ang treatment sa'yo. Pero, you have to understand that if you live for the gospel, to share the gospel, hindi naman nakakalimutan ng Diyos yung buhay ng bawat mananampalataya. Narinig naman niya lahat ng mga martir. Hindi naman nakakalimutan na lahat ng pinagdadaanan mo pagsubok sa buhay. Nakalimutan ng Diyos. Lahat yung may kabuluhan para sa atin. You have to understand that. Matuto tayo din sa mga martir. What makes a person give his life so that others can hear the gospel? Yun na lang si Jim Elliot eh. Diba? You have to understand, bakit ka pupunta sa gitna ng jungle? Sa mga taong hindi mo naman paano-ano, pero gusto mong ipaliwanag sa kanila yung Diyos na hindi naman nila pinaniniwala. And sometimes, feeling ko kung ano man ang ginawa ko sa China, hindi ko kaya gawin yung ginawa ng mga tao ito. Hudson Taylor, one of the early missionaries sa China. Diba? Yung panahon na naggutom siya, pero just for the purpose that he stays in China, titiisin niya yung gutom. What makes a man do that? Diba? So yung mga pagdurusa ay hindi tanda na wala ang Diyos. Actually, it's an evidence of the presence of God. Diba? Kung ikaw dumadanas ka ng pagsubok, saan ka humuhugot para kumising ka pa kinabukasan? Ipaglalaban ko to. Ipaglalaban ko ang buhay ko. Ipaglalaban ko yung mga taong ibinigay sa akin ng Diyos. And believe me, there was time in my life as well na medyo suicidal ako. Pero I'm given the idea that when God had given me that, nakikita ko may mga taong nagmamahal sa akin. And gave me an idea na ang Diyos na nagmamahal sa akin sa kabila ng mga pagsubok na ito. Diba? So, we have to understand na ano man ang persecution natin sa buhay, God will use that. At si Jesus ang may tungkol
ating hinaharap. Jesus is sovereign over the future. Now, marami rito sa portion ng Revelation, posibleng nangyari na, posibleng nangyayari ngayon, at posibleng mangyayari pa lang. Again, katulad nga ng present ko, yung timeline, the book of Revelation was not really descriptive of the timeline. But you have to understand that the end of everything is God's judgment. Okay? Yung imahe na kumakatawan sa last judgment ng Panginoon, ito yung pagkakataon na para ayusin niya lahat ng bagay. So even from the beginning na nagkasama si Eva at Adan, lahat ng paraan na ginawa ng Diyos para ipakilala ang kanyang sarili, ipakilala ang kanyang pagmamahal, ipakilala niya para ultimately na ipakita kung sino siya at kung gaano siya makamahal ng Diyos. Yung pagbabalik ni Kristo ay isang araw ay, yung pagbabalik niya, yung paniniwala rito, ay isang araw ng takot, one day of fear, para sa mga masasama na hindi naniniwala sa Kanya. Pero kung ikaw yung tao naniniwala kay Kristo, you see His second coming as hope. Diba? Parang yung yung mga biroan, sige, yung ikot-ikot yung mga magkakaibigan, tapos magpapasok, wala na ako. Wag mo na, bata ka pa. Nasagot ako, okay lang yun para hindi na magkasal. Diba? Pag nagtatay ka nga naman, wala na, hindi ka na magkakasal. Diba? Pero you have to understand, ikaw, isipin mo, pag dumating si Kristo ngayon, ikaw ba ay matatakot o matutuwa? Kasi para dun sa mga masasama, takot yung mararamdaman mo. Pero kung ikaw ay sumasampalataya, inaamin mo, alam mo sa sarili mong makasalanan ka, siya can come into crisis actually mo. Diba? So, alam natin yung Kordero, the Lamb of God, alam natin inalay niya yung buhay niya para magkaroon tayo ng the new heaven and the new earth. Bagong langit at bagong lupa. So whether it is symbolic, whether it is a restoration of what is created, the truth is, gagawin niya yun. That's the ultimate truth. So brothers and sisters, let me close with this. Yung pangamba, takot, natulog sa mga kasalanan, yung pagbabalik ni Kristo. Talagang, again, ulitin ko, pangamba yung idudulot doon. Diba? Pero sa paghahari at sa pagiging lubos ni Kristo, nais ng Diyos na magdamatan, kasiyahan, enjoy yung kanyang kapayapaan. You know, as I went back, and I really thank Pastor Juan for this, for having this series. Kasi it dives me deeper into understanding the book of Revelation. Well, ang gusto, yes, naiintindihan natin makapangyarihan siya, pero ano ang dapat resulta ng pagiging makapangyarihan niya? It should give us peace. Peace sa puso natin, alam natin na lumang mangyari sa buhay natin, makapangyarihan ng Diyos. At hindi aksidente na naririto tayo. Lubos na biyaya doon sa pagbiyak sa Kanya. Subalit na parusahan, naman ang makabuti ng mga tumataling sa Kanya. Kaya natin sinasabi dito, the greatest offense to God, diba? When you offend the Holy Spirit, ano yung sabihin doon? You deny the call of God to your salvation. Yung greatest sin. Kung narinig mo na yung salita ng Diyos, and you deny that, that's a great offense to God. Pinakilala ng Diyos yung sarili niya, namatay yung kanyang nag-iisang anak, para ibalik ka, ay kung ako nga naman talaga, Diyos, that would be a great offense. Pinakilala ko na lang sa iyo, diba, ibiligay ko na lang sa iyo, tatagdidan mo pa. Diba? Para lang yun, nagkakanda ka ng matinding party, diba, para sa mga kamag-anak mo, kasi gusto mo masaya sila lahat. Tapos hindi nila ma-appreciate yung ginawa mo. Tapos mag-aaway-aaway ko sila sa pagkakas mo. Ano nararamdaman mo? Silayas kayo! Diba? Yun ang magiging
di ba? But again, ibinigay sa atin yung revelation para maging patunay ng kanyang pangalan. You have to understand that this is book of promise. Diba? Nangako siya ng judgment. Anong gagawin natin doon sa judgment? Maghahanda tayo sa judgment. Maghahanda tayo sa judgment. Nanalangin tayo.